Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang nakakagimbal nga na talagang masamang plano ni Kuting ng Norte, Lisa Smugs at ni Tambaluslos na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na nabisto na nga ang kanilang totoong pakay sa pagbagsak ng mga ibang vlogger at mga lawyers na talagang pinapatumba nila at pinapaalis sa pwesto. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kaya nilang gumastos ng milyong-milyong pera at bilyon para lamang mapatalsik ang mga nagbubunyag ng katotohanan at mga kababalaghan na nangyayari di umano sa loob mismo ng Malacanang. Dito nga natin makikita mga kaibigan na inumpisa na nga kay Maharlika at kay Zasot ang pagtanggal nga sa kanilang page sa FB. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang sa kanilang kapangyarihan ng pera ay talagang magagawa nila ang kanilang kagustuhan. Ngunit hindi nga magpapanaig ang maraming netizen at patuloy pa rin ang pagsisiwalat ng mga kabalbalan ng mga ito. Lalong-lalo na si Kuting ng Norte na walang ginagawa kung di magpulburon na lamang kasama si Tamba na ito at Lisa Smugs. Kaya naman dapat ang mga ito ay talagang ipasuri na at tignan natin kung hindi sila mag-positive. Dito natin makikita mga kaibigan na mas lalo nang lumala ang pangiwingwi ni Kuting ng Norte na ito dahil nasobrahan na sa pulburo na hawak na ang mga ebidensya. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Oh, ayan. Ay, bati ka Hmm. muna. Binabati ko lang yung mga kaka-tune in pa lang 'no, shout out sa inyo na hindi niyo kaalakalain na kaming dalawa in the end ang magsasama. I know. Hoy, pero in fairness, hindi naman tayo nag-away dalawa, ha? Yan ang Hindi kami liwanagin nag-away, natin. Hindi hindi kami talaga tayo nag-away ni nag-away. Maharlika. May mga Oh, gustong mag-ano, pero magkaaway. parang dinedd lang namin dalawa. Parang Oo, dinedd lang meron. Oo, meron talaga. Ayun, pero hindi talaga kami nag-away ni Sas. So anyway, hindi kasi magkaiba parang man. bakit kayo mag-aaway? Ano na naman wala naman kaming ginagawa sa isa't I isa. know. Kaya nga, 'di ba, the end tayo pala ang magkasama. So Hmm. yun na nga, Sas, 'di ba, anong nararamdaman mo nung una ako, eh, 'di ba, nag-usap tayo, para mai-share natin sa ating mga kababayan, nung nalaman mo na ang Maharlika page ay niligwak nila, ano yung unang pumasok sa isip mo? Na naman. Na naman, 'di ba? Oo, na Kakaloka. naman. So, parang ako naman kasi yung Maharlika mo kasi is suking tindahan na yan, eh. Ng report, totoo. Report. Actually, Hmm, suki naman tayo noon, nung panahon ni yes. Duterte. Nire-report tayo ng yellow. Aha. Um, actually nga na-unpublish once yung page ko noon. Ang sa Bago pa akin lang yung hindi, eh. May warning lang. Ang sa'yo mayroon? Non-published na? yes, una Oh. na-unpublished, tapos for 3 days lang yun tapos parang nagsabi ng Facebook nagkamali sila tapos ni-republish nila yung page. Mhm. Pero ito, kakaiba 'to, Mamshi. Sino? Sa tingin ikaw ha, para lang marinig natin yung mga kapalangga natin. So, ano ikaw ngayon 'di ba walang, by the way, yung page mo walang walang warning na may violate ka or may in-upload kang, copyrighted videos, right? Wala. Tapos paggising mo na lang isang isang araw bumulagta. Ano Kaninang umaga, nangyari? kaninang umaga kasi naka-receive ako ng message. Hmm, Sa email ko nga siya nabasa. Kasi nga okey. may nag-message sa akin sa isang social media, sabi niya, "Naka-deactivate ka ba?" Sabing ganyan. "Ha, anong deactivate?" Tapos binuksan ko yung ano ko, email ko. Tapos dun na meron akong email from Meta. Mhm. Ang sabi Ano sabi? is, um, yun nga na-flag daw ang aking Facebook. Facebook. Sabi ko, "Flagged for what?" So sabi ko, "Flagged for what?" Pagbukas ko ng Facebook ko, dun na bumalaga na your account is suspended for 180 days. Ngayon, meron akong
i-suspended. Meron akong 180 days to appeal. Ngayon, pag hindi nila tinanggap yung appeal, my Facebook will be permanently Definitely. disabled. So, ang pagkakaiba nito, Inang, Mm. Momshi, burado ako sa Facebook. Lahat Wala ng akong channel, wala kang account. wala akong page, wala akong personal account, wala akong messenger. Oh my God. Everything. Sa akin din, ay sa Maharlika, ganun din. Pero sa'yo, talagang personal account, wala. Lahat, everything. Like, everything that I can use in order to access any service of Facebook, removed. So, Mhm. parang, wala kasi akong violations eh. And, I Nag-appeal think ka na? nag-appeal na ako. Sabi ko, I'm a political blogger. I'm only writing commentaries about Philippine politics, against politicians, against foreign policy, ganyan. So, Mhm. I think naman yung mga nakikinig naman sa akin, no, especially during 2023. Mhm. 2023 lang naman talaga ako talagang nag-all in na, ay budol talaga to. Budol, Di ba? correct. Yes. Nabudol talaga to, Budol no? talaga. Mhm. Kasi nung first 6 months kasi ang mga issue, kasi first 6 months pa lang yun eh. So, mga issues pa lang nun, mother, ang issues mo, ang pinaka-primary issues mo nga nun, bakit yung ginaganyan yung mga loyalista? Yeah, doon ako nagsimula eh, nung yung unfair treatment sa kanila nung actually, no, hindi pala ako nagsimula doon. Kumbaga isa yun sa mga laban ko nung December 10 yun, di ba? So, yun ang lalong nag-ingay tayo noon. But sa case natin, sa case mo, actually tama ka, 2023 ka lang talagang nag-all out. So, sa tingin mo, sinong suspecha mo dito? Well, gusto ko naman. Well, ganito yan, no? Mm, Kaya nga ayokong banggitin yung mga issues because I want to protect you. Because there might be other yeah, forces other than the Philippines. So I want to protect you because it might thank trigger them to yeah. take you down. So I will not mention it, but Filipinos know it. Mhm. Okay. I will just I know mention it. I know it. I Yeah. will just mention the local, no? Uh-huh. Of course, the government. Of Mhm. course, ano yan eh, meron siyang iba, maraming gustong magpabagsak ng pages natin, Inang. Yeah. Hindi po coincidence na naglabas sila ng hit list some time ago. I think Yeah. it's November. 'Di ba? Number 1 ako, number 2 si Crisette, number 3 si Maharlika. Ano ba nangyari dun sa mga nandun? Laligwak. Sinunod di ba? Pero yun nga kanina sa vlog ko, ito A1 information na nag-meeting sila nung December 29. Si Garafil, si Martin Romualdez at si Liza na kung saan ay gustong ang instruction, ang marching order ni Liza ay kausapin ng TikTok Philippines para ligwakin ang lahat ng Duterte supporters. Yun talaga. Hindi, Ligwakin lahat. I think naman, no, 1 year na tayo. Ikaw nga, more than 1 year ka nang bumuboljak sa kanila eh. Ngayon Yeah. lang nila disable. Ako 1 year, no? Kasi talagang lumabas talaga ako ng February. Parang I was kasi waiting kung ano yung mga babalik na rin yung mga pangako. Kasi yung issue kasi Yeah. ni Ina, yung first 6 months, this is all about how they treated the people around them. Vic Rodriguez, Yeah. Glenn Chong, and the loyalistas. Wala pa saka yung 'di ba meron kayong inuunti-unti mo na yung smuggling, saka yung Okada. Yes. 'Di ba? Yan. Mm. Iunti-unti mo na. And then yun kasi is yung okay mga pagnanakaw. Ito kasi bilang policy talaga. As in kasi 2023 dito na nakita natin na lahat ng pinangako niya nung campaign period is Wala binalik. talaga. Wala talaga. Binaliktad. So, oo, kasi si Maharlika, naiintindihan ko si Maharlika kasi may personal angle yung sa'yo na you Yes. devoted I a lot of your time for them. Actually, lahat kami na parang, kahit yung mga ayaw sa'yo, Mhm. sabi nila na, "Oh my God, nagawa nila yung kay Maharlika." Alam mo yun? At least nagising sila, no? Oo. Nagising sila na hindi ako nagsasalita dahil I mean napatunayan nila na hindi ako loyalista sa mga Marcos lang, kundi loyalista ako sa truth.
sa Yes. katotohanan, 'di ba? Actually, kami ni Inang, nag-uusap na kami nito, nandun pa siya sa Pilipinas, Hmm, nandun pa siya no'n, after ba ng inauguration 'yun or before? Yung sinundo before. niyo pa ako sa bahay ko ni Lady Boss, na Oo, nakatsinelas yeah. pa nga ako kasi hindi pa nga ako Hindi pinapasok hindi kami napasok dun sa sa Soler ba yun tayo, Okada? sa Soler. Sa Soler, Soler. Ay, oo, nakatsinelas ang lola. Buti na lang Ayaw VIP si Lady magpasingit. Boss. Oo. So, kay Lady Boss, buti ng VIP yung lola mo kaya nakalusot-lusot tayo ng bonggang-bongga. So, that was I think after the inauguration na. Kasi na-meet After, ko si Lady Boss well, campaign. Okay, kasama go ahead. natin si Abel, Yung remember? Kasama natin si oo, Abel, ang yung best friend. best friend ko. BFF, mga BFF ko na sila. Tapos nag-uusap Anyway. kami ganyan. So, actually, we were so candid. Sabi namin, Mhm. "Oh, ikaw inoferan ka ba? Ikaw inoferan ka ba?" Tapos, natatandaan ko sinabi ni Maharlika no'n. Sabi niya, "Alam mo, hindi ako po puwedeng government official dahil nga American citizen ako. Hindi ko siya puwedeng i-give up." Sabi pa niya sa'kin na, inoferan nga ako nung panahon ni Duterte, hindi ko nga tinanggap. Oh, thank you Tapos for parang reminding us. natatandaan ko 'yun, tapos tinanong niya ako, "Ikaw inofera?" Sabi ko, "Alam mo Nang, ako rin nung panahon ni Duterte inoferan ako. Yeah, Pero naalala ko yun. inoferan ako nun, may kontrata ako sa school." Sabi ko kay Oo. inang, "Hindi ako yung tao na kung may kontrata ako, biglang aalis ako dahil lang may good opportunity, tatapusin ko yung kontrata ko dahil yun yung pinangako ko. And secondly, ayoko talagang pumasok sa government at ayoko yung hindi ko kaya yung nangyayari. Nangyari, Ano, oo. parang hindi ko kaya makisama, hindi ko kaya yung trabaho nilang ganyan. Talagang mag-iingay at mag-iingay ako. So, sabi ko pa nga na saka hindi ko naman kailangan din ng pera 'no, tapos sabi ko, may Sendwave nga ako ngayon. Tapos may Sendwave nga ako ngayon. 'Di ba? So so yun yung nag-uusap kami kasi nga na parang, "Oh, inopera ka pa," ganyan. So, kasi nga it's a normal question to ask, 'di ba? Yes. Tapos noon nga pinag-uusapan na namin si Pebbles no'n. Itong Oo, si true. Monica, gusto pa niyang pigilan si Ano Pebbles. kwento mo yan, Yan girl? ang totoo. Yan ang totoo, gusto niyang pigilan si Pebbles at sabi sa'kin ni Pebbles kung naririnig man si Nine before, nagalit pa Mhm. siya sa'yo kasi pinipigilan mo siya. Talaga, dapat isama natin si mother dito. Oo, pero Nagkataon. yun na nga, that's the Mm. truth of it, Nay. Sabi niya sa'kin, "Naku, itong si Maharlika pinipigilan pa ako, anong totoo yan. That's the truth of it. Kaya yung sinasabi nila na si Maharlika yung, no, it it wasn't her. She wanted to pacify the situation. Totoo. Yes. Kaya nga ako nagulat na, ay, si ate gusto nung una, gusto pa i-pacify yung situation. Tapos siya rin Eh, ano talaga. okey. Siguro hindi ko pa 'to na ano, nare-reveal sa tao. Ito since, binanggit mo 'yan, Sas, narinig ka na ngayon ng taong bayan na ako yung nagpigil kay isa ako sa mga nagsasabi kay Pebbles na, "Wag mo muna, mother. Wag ka muna magsalita against kay Lisa at saka kay BBM kasi simula pa lang natin." Totoo po 'yan. Kasi ayoko talagang mag-failed si Kuting, okey? Si Marcos Jr. kasi nga supporter ako, eh. So ngayon, lingid sa kaalaman ng taong bayan, I think I have to be honest na I did something for Pebbles na hindi niya alam, okey? So, I think tama naman na sabihin ko, hindi mo pa rin 'to alam, Sas. So, dahil awang-awa ako kay Pebbles, dahil nga 'di ba, binasura kami, eh, 'di ba? Hmm, Tinraidor siya ni Lisa, eh. Kumbaga kinontrol din siya ni Lisa dun sa away nila ni RJ Nieto, 'di ba? Dahil kinampihan 'tong isa. So, dahil awang-awa ako kay mother, although we are not friends, kakilala ko lang kayo nung pag-uwi ko, 'di ba? Tapos alam ko na yung sacrifice ni Pebbles dun sa kanyang hamburger business. So, actually, tinext ko, minessage ko si Senator Amy Marcos. Ano yung hiningi kong pabor para kay Pebbles? Sabi ko, ito first time ko po aaminin dito. Sabi ko, Manang, sabi ko, sana mabigyan niyo naman ng, ng opportunity si Pebbles na mag-work
Sabi ko sa government. Baka may magawa kang paraan. Sabi ko kasi si Pebbles, di ba chef siya, nagluluto-luto. Ako talaga, pero walang sinabi si Pebbles sa akin, kusang loob ko to, Sas, na parang, kasi nakikita ko yung situation na, syempre pag magkakaibigan, nagsusuportahan kayo. Kung ano yung talent ng isa, hindi ko man na-request kay Ivy na ipasok ko si Pebbles para magnakaw. Wala namang ganon. Ang sabi ko lang doon, sabi ko, baka naman pwede natin siyang ipasok kahit chef, kahit saan. Kasi yun yung expertise niya. Sabi ko, kasi nasira yung business ni Pebbles during the campaign dahil yung mga hamburger niya, pinagkukulayan niya ng kulay pula. 'Di ba? So parang sabi ko, itong taong ito, supporter niyo. Die hard to. Bakit hindi natin siya tulungan? Sabi ko na, yan naman lang, bigyan ng trabaho. Pero wala po, mother, alam ko, hindi ka hinanghingi sa akin ng pabor. Hindi siya talaga kusa ko to bilang isang tao, bilang kaibigan. Na ako ganun kasi ako sase, na kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko yung pangangailangan ng friend ko, alam ko, nararamdaman ko. So, tinext ko siya. Dedma. Okay? At ang sagot pala, isa pala sa sinagot niya, wala siyang power to do that. So somehow, ako, pagkakatotoo ako, masamang-masama yung loob ko. Hindi kasi ito para sa akin, para sa kaibigan. Kasi parang grabe naman, ano ba na, hiningi ko lang naman, mag-chef lang naman, o magtagaluto lang naman si Pebbles. Kasi yun lang naman yung ano niya, yung kanyang kayang gawin. Dahil yun talaga siya di ba? So, ang sabi ko doon, parang na-realize ko na pwede naman, di ba, gamit ang MOOE, pwede namang bigyan ng trabaho si Pebbles. So, yun, maybe isa sa mga ginawa ko na hindi niyo alam, hindi rin alam ni Pebbles, hindi siya nangingi ng pabor, pero ginawa ko yun. Pero wala nangyari, kaya tama ka, binasura. Yeah. So ayun ang ano niyan, ang eksena. So actually, yung una nilang, kasi ang ginawa kasi nila is una pinatay nila yung algorithm ng page ko, yung For the Motherland After nung nag-comment ako doon sa pagpunta niya sa F1. October yun, di ba? Last Yes, year. pagpunta niya ng F1. Maayos pa nga yung ano ko doon, letter ko mahal na Pangulo, ganyan, kailangan kayo ng bayan. Maayos pa yun. Pero after nun, talagang wala. And then after that, may nakipag-meeting sa amin. Hindi ko na lang babanggitin yung iba, no? Dahil I don't know kung meron silang courage to speak up or parang whatever. Parang alam ko yung meeting na yan, Parang si Garafil ba yan? But anyway. Hindi si Garafil. Ito yung kinuwento ko noon na okay. Go ahead. Pamilya na may-ari ng HQ. Okay. Ano nangyari sa meeting? So, ang ano niya noon is, akala namin meet and greet. Gusto lang daw kayo meet and greet. So, ano siya, tao ni, kabarkada kasi alta. I remember that story. Okay, yeah. So, kabarkada. So, ang nandun, ako at 1, 2, 3, 4, 4 other DDS vloggers. At nandun din si Franco Mabanta. Si Franco Mabanta na yung papangalanan ko. Sige. Okay. Para alam niyo context, no? Yeah. Tapos, akala namin meet and greet lang. Tapos, parang biglang sabi somewhere along the line, sabi niya na, we take orders from Lisa. Yes. Kami naman parang, wait, what? Parang, what are you talking about? Tapos, hanggang sabi niya na, well, what side are you on? This was after the F1 race. Kasi lahat kami noon nagbigay ng komento about that. Yes. So, this was October, November. So, parang kami naman, parang what do you mean? Parang no, parang, so it was very condescending. Tapos sinabi niya na, somewhere along the line na, well, I can kill for BBM. Yeah, I remember that story. Imagine yung mga palangga. So, nung narinig mo yun, ano naramdaman mo? Ako naman parang, Diyos ko Lord, ito na, ano na to, mafia. Yun na talagang, actually, hindi na akong daman, ano yung naisip ko Mafia. Oo. Sabi ko, mafia. Kaya nga, during the time, ewan ko kung napapansin nyo sa page, sa
personal ko nun, nagpapasaring na ako. Mhm. Mafia, ganyan, ganyan. Tas ang nagkakaintindihan lang ng reference na yon is ako, saka yung mga nandun. Kasi habang nagsasalita siya, nagmumonologo tong lalaking to, Mhm. text-textan kami na parang, ano ba, Nagte-text para kayo tayo na, within the meeting, oo, oo. para tayo na sa Eh, Godfather, ganyan. yeah. Tapos, and then yun na nga, so, alam niyo naman, no, hindi ko lang ba sabihin yung issue that I want to protect Yeah. the Yeah. page Eh, of ano yung Maharlika. naging reaksyon ng ibang mga vloggers do'n, Sas? Yun yata hindi natin Naloka napag-usapan rin nun. sila na parang, "Ay, ganito na? Gano'n. Ganito na ang ano, trato?" Kasi if kasi ano yun, parang November yun, eh. So, parang naisip talaga namin, Inang, is, Hmm. nung November 2017, nung una niyo kaming gustong makita, Yeah, nangihingi ng kami mga ng Marcos, tulong yeah. Mhm. dahil walang gustong makinig sa inyong mainstream media sa pinaglalaban niyo sa electoral protest. Nandun din sa meeting na yun si Glenn Chong, yung November 2017 na yun. I can't remember, pero I think he was there as well. Kasi someone needed Kasi to discuss yeah. Lagi naman kasama si Attorney Glenn Chong, at in electoral terms issue. of electoral protest, oo. So, yun na nga. So, after that, tahimik na sila dito sa electoral protest, I mean, sa electoral reforms. So yun yung context nun. And then of course, you know the issue kung kailan talaga ako nag-public, meron pa kami nung press con sa Kamuning Bakery Cafe, and then tuloy-tuloy na yan. And of course, you know my expose, yung Love the Philippines video scandal, Yes, ikaw yun. Mm. MOOE, yan talaga ang tinotodo-todo. And of course, for the first time, maririnig nyo ngayon, kaya alam namin ni Inang Maharlika ang mga nangyayari ngayon. Kasi yung mga puting ahas na nagmamachi-machi. Nagmamachi-machi. Sabi Naloloka. ko, Inang, merong meeting sa Congress. Hmm. According to my, ano bang kulay niya? Hindi siya puti, eh. Baka green And then, siya ngayon. Okay. ano siya, kulay orange, yan. Sa aking Mm. kulay orange na ahas, sabi sa kulay na orange na ahas, "Sas, dun sa meeting sa Congress," this was like I think 2 or 3 weeks ago, nandun siya, pagkatapos ng agenda nilang pinag-usapan is, anong gagawin natin sa mga vloggers? Mhm. Tapos ang mga nauna ako sabi, "Ano, yang sas na yan, paano ba natin may pantatapat ba tayo diyan? Ba't hindi wala kayong mahanap na pantapat? Ayan, legit kasing pakinggan, matalino, ganyan. Eh, Mm. itong si Thinking Pinoy, ba't ang tahimik niyan? Yan dapat, eh." Ay, wala ng kredibilidad. Tapos biglang, "Oh, yang Maharlika, lalo na yang Maharlika na yan, nakakaasar na yan, ha? Ano ba yan? Ano bang gagawin natin diyan? Hindi ba yan mapapatahimik? Hindi ba yang ano ba yan? Magkano ba yang mga," may mga gano'n, "Magkano ba Yes, yan?" Kaya grabe. sabi ko, "Ay, ano na 'to." Eh, kasi 'di ba may una naglabas sila ng listahan nung mga Yeah. tututuin. Tapos sumunod ngayon is itong meeting sa Congress. And then yung meeting naman sa Malacanang, Ito yung sa Malacanang noong 29, ito lang, meeting nila talagang kung paano patumbahin lahat ng mga DDS supporters at ang mga kritiko ng, nila nga. So tingin sa I don't know kung na-mention ko na 'to 'no. Actually mga palangga, utang natin kay, utang, eh, 'no. Ano natin kay Sas, thank you Sas, we are grateful, dun sa expose. Actually si Sas talaga yung nagtimbre sa akin na si Michael Ma, na pinangalan ng ayun smuggler din. sa Congress. Siya talaga ang nagsabi sa akin na, "Inang," sabi niya, "si Michael Ma ay na-point ng, special envoy to China." So, siya talaga yung kumbaga ikaw ang puting ahas ko. Kaya Ako yung nalaman ng puting ahas niyo do'n. Kasi wala yes, naman, siyempre 'no, Diyos ko naman, lahat naman ng Pilipino hindi naman magfo-follow ng Facebook China. ng Chinese Embassy. And it just so happened na I was there with other mainstream media, and yung isang may-ari ng isang malaking mainstream media, sinabihan ko, "Dude, si Michael Ma pala yung isa sa mga special envoy. 'Di ba yan yung pinangalanan sa Kongreso na gustong patawag at yung pinangalanan din ni Ramon Tulfo?" Mhm.
na-appoint na ng session, wala man lang announcement. Ayun, walang announcement tsaka wala talagang makikitang papers do'n kay Michael Ma. Kaya, mga Hmm. palangga, si Sas ang ano sa akin no'n, ang, nag-tip, okey, ang puting ahas na naloka siya na nakita niya si Michael Ma at in-announce doon sa Chinese Embassy event na siya ay in-appoint na nga ni, Kuting. At baby girl, ang dami nilang grounds to ma-impeach sila, eh, 'di ba? Well, hindi naman mai-impeach yan kasi nga ang speaker, Ay, yeah, pinsan, we all 'di know ba? that. Yeah, Saka ano nga, 'di ba, ano na nga yan, nabili na nga lahat. Kita mo wala na ngang gustong magsalita, na nabili na. parang gusto ko lang sa inyong paalam, nung panahon ni Duterte, napangalanan ang anak niyang si Pulong Duterte na kasabwat sa shabu shipment saka yung Yes, asawa ni Sara. Anong yes. ginawa ni Duterte? Sabi niya dalawa, "Umattend ka dun Pulong, patunayan mo wala kang kasalanan at ikalawa, kung may kasalanan yan si Pulong, patayin ninyo." Yeah, naalala natin lahat 'yun, I-search, naalala ng mga i-Google mm, i-Google niyo yan, hindi ako nagsisinungaling. Ngayon, hindi mo pa nga ito anak. I know. Hindi mo pa anak si Michael Ma. Oh, kakaloka, pinigil na ang pag-appear sa Congress. Kasi kung walang kasalanan, bakit hindi ka mag-attend? Resource speaker ka lang naman, tatanungin ka lang naman, 'di ba? Ngayon ito nga si ka Eric saka si Lorin Hmm, nagtanong lang, tanong lang, nagtanong lang, yes. nakulong Grabe, pa, nakulong pa. Itong si Michael Mang accusation dito smuggling, smuggling, true. Walang ginawa ang Congress. walang ginawa. Tapos hello 'no, na parang, itong pagpapalaya dun alam mo yang si Michael Sayarot, alam ko na yan. Ano alam Before mo mo pa kay Sayarat? Sige, sige, before sige. mo pa inexpose yan, isang cabinet official ang nagsabi sa akin, Okey. okey? Ano Sabi niya, "Sas, may sasabihin ako sa'yo." Sabi ko, "Ano yun?" "Yang merong drug lord na mhm, client ni Lisa, yeah, kliyente ni Lisa. Hmm. Yan si ang sa nahuli well, hmm, ang go nahuli ahead. yung PIDEA pero Pinakawalan. So, pinakawalan." yun na nga mga kababayan, eh. Kaya nga talagang galit na galit ako dito, pero ngayon cool na kami ni Sas kasi kanina galit na ako. So, imagine ninyo, ang first lady ninyo at ang presidente ay nagpapalaya ng mga taong sangkot o hindi lang basta-bastang sangkot, nahulihan talaga at talagang may violation at non-bailable pero pinatakas o pinakawalan, rather. So, kaya naman ganito kami kagalit, eh. Ito si Sas kahit galit, cute pa rin, eh. 'Di ba? So I know that. Ta's merong sabi Yeah, sa'kin, "Pero 'pag ilabas mo 'to, mapapanganib ang buhay mo dahil tumitegi ito." talaga namang nakakatakot yung ginagawa nila. Pero sabi ko nga, ako naman, sabi ko nga ipinanganak yata ako may kambal na sibat sa kasi napupunan pa lang ng nanay ko may sibat na kaya hinarap ko 'tong mga 'to. Talagang actually ngayon yung ginagawa mo, ginagawa ko, iba 'to, eh. I mean tinaya na talaga natin yung buhay natin dito sa Oo, kasi So, ano bang susunod sa tinanggal yung Facebook mo? kaya nga, Elimination from earth ka na, ang sunod nun. yes. Kasi nga effective yung ating ginagawang mga expose Hmm. dito. So, at siyempre nakakarating din naman sa'yo yung mga nakakarating sa akin from our Yung puting iba lang, ahas, yung yung iba iba lang. lang, Hindi man Pero yung lahat, pero karamihan naluloka na lang kami, papaano 'to nalalaman ni Maharlika? 'di ba? So, mga kababayan, so, eto si Sas na dati din, sumuporta sa gobyernong ito, gobyerno ni Marcos Jr. At nakita niya yung mga polisiya, 'di ba, na hindi dapat ginagawa ng presidente at taliwas sa kanyang mga pangako. Hindi na lang si Maharlika nag-iisang magsalita ngayon. Marami na actually at isa si Sas na niligwak ang page, mainit-init pa. So anong Hindi, ibig sabihin niyan? hindi, Ano to ang be frank, yeah, kasi si Maharlika kasi ang parang
Kasi ano yan of course mag-iisip ka, no, kung Mm. yung pinaka-loyal na vlogger ay naging kritiko. Kasi to be honest, no, hindi ang loyal, we are not a Marcos supporter in the same way as Maharlika is a Marcos supporter. I'm gonna be honest with you. It's not Mhm. the same, no? Si Maharlika talaga is ang investment niya sa mga Marcoses ay hindi matatawaran. None of the bloggers right now na meron sila can ever compare to Maharlika, even Thinking Pinoy. Why? That's the truth of it. Kasi Maharlika was there truthfully, genuinely, when no one wanted them. Yeah. Totoo. Kasi and then ito lang naman kasi itong mga to nung malalaman na nila na nakaupo na, umupo na, or whatever, they were there. And then Yeah. they are now defending. Yeah. Maharlika was there when they had nothing. I know. Grabe talaga. Well, kasi nga, So yun yung nararamdaman ko during that time Yeah, go ahead, Sas. So mag-iisip talaga kami no na parang kung si Maharlika nga na ganun yung ano, paano pa tayo na what could they do to us? Alam mo yon na parang kasi naloka talaga kami nung pati ba naman yung credit card o utang ni Maharlika? I know, yun ang sinimula nila baby girl ang ano, tatanungin kita, nung narinig mo yung bato nila sa credit card, anong unang pumasok sa isipan mo na tangina, parang alam mo yun? Ang cheap naman lang nito na parang ang ano ko talaga nun is kasi si RJ yung si Thinking po nun yung naglabas ng credit card. Sabi ko na actually nag-post ako noon. Sabi ko na ang issue, may mga nag-explain ako noon. Marami akong kaklase noon na Amerikano na pumunta ng Europe kasi mas murang mag-aral doon kasi baon na bautang na sila sa utang sa Amerika. Dahil normal yung may utang sa Amerika. Dahil unang-una, mataas ang tax, ang dami mong tax na binabayaran. And it's actually encouraged, no? Kasi it is encouraged to have a credit card kasi you need to build good credit rating kasi it will affect a lot of things in your life. So parang ganun yung pagkaka-explain nila sa akin. So that's normal. Kaya sabi ko na hindi to tatalab sa mga taong nakatira sa Amerika. Hindi talaga tumalab. And then desperado lang. All the things yun yung kasi nga ang sabi namin ang accusation kasi nung kay Maharlika is binabayaran siya ni Vic Rodriguez in order to speak. So bakit if that is the accusation, then you should have released an evidence of that. Pero ang inano is kita mo may utang sa credit card. Tapos nakita namin utang sa credit card. Tangina, Diyos ko dahil $8,000. Alam niyo ba yung $8,000 utang sa credit card sa Amerika? Ang nakakatawa, yun nga, tama ka. Una nilang tinira sa akin na ako'y bayaran ni Attorney Vic. Tapos yung sumunod nilang tira, ako ay may utang sa credit card. Kaya talagang cheap. Kasi kung bayaran ako ni Vic, definitely, my God, di overflowing yung pera ko. Wala akong utang, di ba? Bayad na yung mga utang ko kung tutusin. But anyway, yeah. So, yun yun na... Oo, yun yung inang Pero I know already that there's something coming towards me. Kasi nga, di ba, pinost ko sa Facebook ko yan. I think it was November or December. October, November. Parang October, November. May pumunta sa bahay ng nanay ko. Oo, nabasa ko yun. Ano nangyayari dun sa... Sabi ng nanay ko, una daw, sabi niya, ay naku, mukhang reporter na parang tanga. Nandito punta-punta, titingin-tingin, ganyan. Yung nanay ko, kasi may hinaharap siyang ibang issues. So, akala niya tungkol doon. Sabi niya, akala niya doon. Tapos umalis daw yung tao. Pagbalik, tinanong siya. Ay, meron ba kayong address or at phone number ni Sas? Sa China? Sabi niya, wala dito, no? Tanong niyo sa Facebook. Kasi nasa China siya, dun nag-aaral siya sa China. Tapos sinabi sa akin ng nanay ko yun, sabi ko, yung nanay ko hindi niya kinuha ng picture or whatever. It wasn't on her mind. So sabi ko, next time ganyan, kukunan niyo ng picture. So, kasi hindi lang yan ang
merong nangyari sa akin before. Actually, meron pang, after nung February thing, Mhm. lumabas ako with a friend, may mga, um, Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang ang karumal-dumal na ginagawa ng pamahalaan ngayon at administrasyon na ito ay talagang sobra-sobra na hindi na makatao ang kanilang ginagawa dahil ang importante sa kanila ay makakulimbat ng kaban ng bayan at ayaw nilang itong ma-expose at malaman ng taong bayan dahil kakampi nila di umano ang mga mainstream media at tanging nagsisiwalat ng katotohanan at kanilang mga kabulukan ay ang mga media, social media at mga vlogger. While mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.